Nang bumalik ang nag-iisang minamahal ni Shen Huaishan, simula noon, lahat ng tao ay pinipilit na akong makipagdiborsyo sa kanya. Ma, sina Huaishan at Weiwei ay wala pa. Sa totoo lang, nais ko pa silang hintayin. Sino ba ang may sabing gusto naming ipagdiwang ang birthday mo? Ang tigas ng ulo mong ayaw makipagdiborsyo? Maghapon at magdamag na lang na inuubos ang pera ni Huaishen? Tingin mo ba karapat-dapat ka sa kanya? Nakakairita kang makita. Ma, kami ni Huaishan ay hinding-hindi magdidiborsyo. Kung may oras kayong sirain ang reputasyon ko, bakit hindi? Kayo sumali sa Plaza Dance doon sa labas para mabawasan ang pakikialam nyo sa buhay ng ibang tao. Song Yian, paano mo nagagawang kausapin si mama ng ganyan? Huwag ka nang mangarap ng gising. Ang kuya ko ay nasa tabi na ngayon ni Ate Fuyao. Hindi mo lang alam kung gaano siya kasaya. Kung hindi lang siya nawala sa sarili noon. Sa gaya mong basura, karapat-dapat ka bang maging asawa ng kuya ko? Maghintay ka lang. Ang kuya ko, darating ang oras na palalayasin ka rin niya. Ma, tara na, alis na tayo. Song Yian, anong kinababalaghan na naman ba ito? Talagang kailangan mo bang guluhin ang buong bahay na ito bago ka makontento, ha? Huaishan, anong nangyari? Halika na rito at kainin na natin ang cake. Papa, halika na po at hiwain ng cake. Papa, bilisan mo at tiin mo na ang cake. Shen Huaishan, talaga bang isinama mo si Weiwei para lang i-celebrate ang birthday niya? Kami ni Fuyao ay magkasamang lumaki bata pa lang at siya rin ngayon ang violin teacher ni Weiwei, kaya isinama ko si Weiwei para i-celebrate ang birthday niya. Ano bang problema roon? Ate Yian, ako ang may kasalanan, hindi ko sana pinapunta rito si Huaishan. Sobrang mahal kita. Para sa pamilyang ito, ibinigay ko na ang lahat. At sa sitwasyon ko ngayon na buntis pa ako sa anak mo, paano mo nagagawang itrato ako ng ganito? Huwag mo akong gamitan ng mga banta mong ganyan. Hindi ka talaga nakakaunawa. Umuwi ka na ngayon din. Napaka-eskandalosa mo. Lola, sabi po ni Tia Lia na kayo ay hindi natutulog ng maayos. Paano po gagaling ang sakit nyo niyan? Kapag natapos na ang academic exchange session, kukunin ko na po kayo at isasama sa bahay ko para mabantayan ko po kayo mismo. Ay nako, kasalanan mo ang lahat ng ito. Anong silbi ng pagiging boss ng apo ko kung ganito naman? Kahit isang tao lang hindi mo pa mahanap para sa akin. Tingnan mo, hindi mo man lang sineseryoso, binabalewala mo lang ako. Kahit pa sabihing siya ang henyo ngayon lang ulililitaw sa 100 taon sa mundo ng research, ano naman ngayon? Ni ang simpleng respeto sa guro ay hindi niya alam, nagtatago siya at ayaw magpakita, halatang ayaw na po niyang makilala kayo. Kaya bakit niyo pa po uubusin ang panahon niyo sa ganyang tao? Xiaoying? Huaishan, salamat dahil dumating ka para sa aking birthday. Pero kapag nalaman ni Gnang, Shen, hindi ba siya magagalit? Ang mga desisyon ko sa buhay ay wala na siyang pakialam doon. Wala siyang naitutulong sa akin kahit kaunti pagdating sa trabaho. At ang ginagawa lang niya buong araw ay ang maghanap ng away sa akin nang walang dahilan. Ah, oo nga pala. Tungkol sa negosasyon sa pakikipagtulungan kay Leng Ying, kailan ito maayos? Narito na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leng Ying. Sa edad na 16 na taon, nakuha na niya ang lahat ng mga parangal sa agham sa buong mundo. 7 taon na ang nakararaan. Pagkatapos niyang yanigin ang buong industriya sa pamamagitan ng pag-aaral sa gene regeneration, ay bigla na lang siyang nawala. Kung maiimbita siya ng pamilyang Shen dito, sa loob ng hindi lalampas sa 1 taon, maaabot na natin ang tuktok ng industriya. Pero huwag kang mag-alala.
Basta nandito ako, si Leng Ying ay mapupunta lang sa pamilyang Shen. Fuyao, buti na lang at tinulungan mo akong gumawa ng koneksyon sa kanya. Hindi katulad ni Song Yian, na wala nang ginawa kundi gastusin ang pera ko. Minsan ko lang nakatagpo si Leng Ying, kaya wala kaming ganoong klase ng ugnayan. Hay, papamuyuin ko muna siya para makahanap ako ng pagkakataon na magbuntis sa anak niya. Ang posisyon bilang asawa ni Shen, balang araw ay mapupunta rin sa akin. Xiaoying, gising ka na rin sa wakas? Xiaoying, ikaw, sa wakas ay gising ka na. Teacher, Ay, salamat. ang anak ko, Tungkol kay Shen Huaishen, nangyari sa iyo ang ganito kalaking sakuna. Pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nagpapakita. Kahit man lang isang tawag ay wala. Tingin ko ay talagang hindi siya nararapat na maging asawa mo. sa puso niya. Matagal na akong wala na sa kaniya ang asawang ito. At ako, ayoko na ring magtiis sa kaniya. Makikipagdiborsyo na ako. Dati, mayroon din akong sariling mundo na kung saan ako ay nagniningning. Pero nawala ako sa sarili ko dahil sa pag-ibig ay nabulag ako. Yian, aalagaan kita habang buhay. Hindi ko hahayaang masaktan ka kailanman. Handa ka bang magpakasal sa akin? Para sa iyo, tinalikuran ko ang lahat at ibinigay ang buong atensyon para maging ginang Shen mo. Mama, gusto ko rin po niyan. Pero ang nakuha ko ay ang kawalan mo ng pakialam, pati na rin ang paulit-ulit na pananakit sa akin. Sa pagkakataong ito na manalo ng award si Weiwei dahil ito sa tulong mo. Hindi naman po. Talagang may talento lang si Weiwei. At dahil na rin ito sa bunga ng kanyang pagsusumikap. Kumusta po, Ginang Shen? Ako si Fu Yao. Isa akong mabuting kaibigan. Ni Huaishen. Si Binibining Fu, siya ang itinitibok ng puso ni President Shen. Kung hindi lang sana noon ng ibang bansa si Binibining Fu para mag-aral, sa tingin mo ba ang posisyon ni Ginang Shen ay mapupunta sa kanya? 7 taon na pagsasama. Sa huli, ay wala rin palang patutunguhan. Shen Huaishen, hindi na kita mamahalin pa. Patawad. Teacher, nagkamali ako. Dati, hindi ko dapat binitawan ang pananaliksik dahil lang sa kanya. Xiaoying, huwag mo namang parusahan ang sarili mo sa mga naging desisyon mo noon. Para sa akin, mananatili kang isang henyo at nagniningning sa pananaliksik. Basta't handa ka ng magbukas ng bagong kabanata, andito lang ang teacher, sa likod mo para sumuporta. Weiwei, ang husay ng pagkakatugtog mo kanina. Napakabait niyo po, Tita Yaw. Sana kayo na lang ang naging mama ko. Sana naging mama na lang kita. Yayawang, bihisan mo si Weiwei. Ayoko po, gusto ko pa pong makalaro si Tita Yaw. Weiwei anak, be good. Binili ka ni mama ng pinapangarap mong princess gown? Sige na, magbihis ka na, pakita mo kay mama. Sige po. Ate Gian, tila gustong-gusto ako ni Weiwei. Binibining Fu, ang violin class ni Weiwei ay dito na nagtatapos. Ang bayad sa iyo. Ibibigay ko ng buo ng walang bawas, kaya maari ka nang umalis. Ate Gian, alam kong may galit ka sa akin, pero wag mo naman idamay ang bata. Kung malalaman ni Weiwei na wala na siyang violin lesson, siguradong napakalungkot noon. Fu Yao, nakakasuka na ang iyong pag-arte. Ginagamit mong dahilan ang pagtuturo ng violin para lumapit kay pamilyang Shen dahil gusto mo lang makuha ang pwesto ng asawa ni Shen, hindi ba? Ngunit tandaan mo, habang narito pa ako, mananatili ka lang na isang hamak at tagong kabit.
Song Yian, wala kang kwentang tauhan na pinalaki lang ni Huai Shen at hindi ka karapat-dapat para sa kaniya. Geneng, Shen, bakit mo ito ginagawa? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ni Weiwei. Bakit mo ako sinaktan? Song Yian, ano na naman ang ginagawa mo? Huwag Shen, pinapayuhan ko lang si Jeeng eh. Shen na huwag masyadong igipitin si Weiwei. Sana ay huwag niyang itigil ang violin lesson ni Weiwei. Ngunit siya, Humingi ka agad ng paumanhin kay Fuyao. ikaw, Dahil talagang pilit mong binabaliktad ang katotohanan, ibabalik ko sa'yo ang sampal na ito. Song, At ikaw din, bulag ka ba o nawalan ka na ng bait? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya, kahit pa utot niya ay itinuturing mong batas? ikaw, hayaan mo na. Aalis na lang ako. Huwag ninyong hayaang dahil sa akin ay masira ang inyong relasyon. Tita Yoya, huwag kang aalis. Mama, galit ako sa'yo. Bakit mo inaapi si Tita Yoyaw? Weiwei, makinig ka kay Mami. tama na. Song Yian, hanggang ngayon ba ay nagagawa mo pa ring magpakaina? Araw-araw ka na lang nagkakaganyan? Sa ginagawa mo, mapapariwara ang pagpapalaki mo kay Weiwei. Weiwei, tara na. Hais, Ay nako, hindi rin madali para kay Ging-ang. Shen, sobrang pagod na rin siya sa pag-aalaga ng bata, kaya intindihin mo na lang muna siya. mag-isa akong nagpapakapagod na magtrabaho para sa pamilyang ito. Binibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero bukod sa pagtataray at pagbusangot, may alam pa ba siyang ibang gawin? May sasabihin akong magandang balita sa iyo. Sa susunod na mga araw, magkakaroon ng isang academic exchange conference. Nandoon din si Leng Ying. Gamitin natin itong pagkakataon para ayusin ang partnership na ito. Fuyao, ang buti mo talaga. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Buti na lang at mabilis ang impormasyon ko. Ang academic exchange na ito ang unang pagkakataon na magbabalik si Leng Ying sa larangan ng research. Kapag natulungan kong makuha ni Huai siya ng partnership na ito, hinding-hindi na ako matatalo pa ni Song Yian. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa ating Academic Exchange Conference. Bakit wala ka sa bahay para mag-alaga ng bata? At ano ang ginagawa mo dito? Sa halip na nasa bahay ka at nag-aalaga ng bata, ano bang ginagawa mo rito? Isa itong pampublikong academic exchange. Kung nakapunta ka, bakit hindi ako pwede? Nagpupunta ka sa mga ganitong lugar para manggulo. Kung madamay man ang pamilyang Shen, kaya mo bang panagutan yon? Umuwi ka na agad. Jing nga. Shen, akala ko pa naman ay matino ka. Hindi ko akalain na ganito ka pala kawalang kwentang kausap. Ang mga naririto ay mga tanyag na eksperto. Sa kaalaman mo siguro kahit mga pangalan nila ay hindi mo pa narinig? Binibining Fu, napakayabang mo. Sa lawak ng kaalaman mo, siguro dapat lahat ng mga sikat na journal ay pag-aari mo na, di ba? Bakit ka pa nagpapakumbaba? Na pumunta sa bahay namin para maging guro sa violin? Tumahimik ka. Isinama ko si Fuyao dito para pag-usapan ang pakikipagtulungan namin. Malapit ang ugnayan ni Fuyao at ni Leng Ying. Kapag hinalangan mo ang mga plano ko, talagang papagbayarin kita. Binibining Fu, ang hilig mong makiugnay. Alam ba mismo ni Leng Ying na may pinagsamahan pala kayo? Tama na. Ang ugnayan ni na Fuyao at Leng Ying ay hindi mo dapat pinakikialaman. Humingi ka agad ng tawad kay Fuyao. Kung pag-uusapan ang malalim na ugnayan, sa lahat ng nandito, wala nang hihigit pa sa akin. May ilang tao riyan, napilit ibinibida ang sarili nila, pero sayang, dahil hindi ako sang-ayon. Anong klaseng antas ba mayroon si Leng Ying? Isa siyang henyo sa pananaliksik. Samantalang ikaw kahit simpleng math problem ay hindi mo kayang sagutan. Pagkatapos ay, nagagawa mo pang magyabang ng ganyan dito? Si Leng Ying ay bahagi na ng nakaraan. Mula ngayon, mas hihigitan ko pa ang dati. At tungkol naman sa iyo, huwag kang humarang sa daraanan ko. Maghanap tayo ng oras para sa diborsyo natin. Wala akong oras para mag-aksaya sa iyo. Song Yian, nababaliw ka na ba talaga? Ano? Gusto mo akong hiwalayan? Ikaw, Wala kang utang na loob. Subukan mo pang saktan ang paborito kong estudyante. Estudyante pala siya ni Professor Meng? Ibig sabihin ba,
Siya ang tanyag na henyong siyentipiko na si Leng Ying. Ikaw? Ikaw si Leng Ying? Ikaw? Ikaw ba si Leng Ying? Ipakikilala ko kayo sa lahat. Siya po, ang bago kong estudyante, si Song Yian. Teacher, maaari po ba na huwag na nating isiwalat ang tunay kong pagkatao? Ang nakaraang si Leng Ying ay tapos na. Nais ko na gamitin ang pangalang Song Yian upang magsimulang muli. Naiintindihan ko. Mula ngayon, tatawagin kang Song Yian bilang estudyante ni Meng Fangting. Poprotektahan kita at wala nang sinuman ang hahayaan kong umapi sa iyo. Saan ba galing ang babaeng iyan? Estudyante pala siya ni Professor Meng? Ibig sabihin ba nito? Isa rin siyang bihirang henyo sa larangan ng siyensya? Isang walang pangalan na hamak na tao. Paano niya matatapatan si Leng Ying? Si Leng Ying ang nagsilbing isang alamat sa ating sirkulo. Si Song Yian ay hindi ba isa lamang simpleng nasa loob lang ng bahay bilang isang may bahay? Samantalang isang alamat sa siyensya, si Leng Ying, paano magiging iisang tao lang sila? Sandali, paano ba nagawang lumapit ni Song Yian kay Professor Meng? Hello, Professor Meng. Ako ang asawa ni Song Yian, si Shen Huaishen. Kasalukuyan akong nagsisilbing CEO sa grupong Shen. President Shen, ang isang iyan ay pakinggan ay kagalang-galang. Kaya lang, maging ang halaga ng sarili mong asawa ay hindi mo alam. Ang mga taong tulad mo ay para sa aming Yian ay wala pa sa kalingkingan. Maglalakad-lakad muna ako roon. Song Yian, may kung ano-ano ka bang sinasabi sa harap ni Professor Meng? Kaya nagkaroon ng maling akala sa akin si Professor Meng? Bilis, ipaliwanag mo ng malinaw kay Professor Meng. At bakit naman kita kailangang tulungang magpaliwanag? Song Yian, ano ba ang nagawa ko sa iyo? Sinasadya mo ba talaga akong pahiya? Huwag mong kakalimutan, asawa kita ni Shen Huaishen. Talaga namang si Gineng. Shen ay sobrang irresponsable. Kung ako iyan, hindi ko bibigyan ng problema si Huaishen. Hindi gaya ng ginagawa mo. Kung talagang magaling ka, tawagin mo rito si Leng Ying. At pakiusapan siyang tulungan si Shen Huaishen. At tingnan natin kung papansinin ka niya. Song Yian, hilig mo talagang pahirapan si Fu Yao. Si Leng Ying ba ay akala mo ay basta-basta mo lang makikita kung kailan mo gusto? Hindi ka pa nararapat. Wala kang kwentang tao! Imbes na kampihan ang sarili mong asawa, mas kinakampihan mo pa ang ibang tao at gumagawa ka pa ng kung ano-anong kwento. Sino ba ang mabuti sa'yo? At sino ang umaarte lang, hindi mo ba talaga makita? Professor Meng, huwag kang makinig sa mga sinasabi ni Song Yian, hindi ganoon ang nangyari. Shen Huaishen, sa ating dalawa, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pagkatapos ng diborsyo, mamumuhay na tayo ng magkahiwalay. Kahit ano pang mangyari sa iyo, o kahit sino pang samahan mo, wala na akong pakialam doon. Diborsyo? Talaga bang balak mo na makipaghiwalay sa akin? Yian, Huaishen, hindi ko inaakala na ganito pala ang klase ng tao ni Gnang Shen. Nang dahil lang nakakapit siya kay pamilyang Meng, ay minamaliit na niya ang mga ari-arian ng pamilya niyo sa pamilyang Shen. Song Yian, anong ginagawa mo? Ang papeles sa diborsyo, napirmahan ko na. Sa mga pag-aari ng pamilyang Shen, wala akong kukunin kahit isa. Dadalhin ko lang ang Weiwei. Hanggang kailan ka ba magpapaiskandalo ng ganyan? Umabot na tayo sa puntong ito. Pero iniisip mo pa rin na nagpapaiskandalo lang ako? Sa bagay. Noon kasi, masyado akong mapagtiis. Kaya akala mo, kaya ko itong tiisin habang buhay. Wala talagang namamagitan sa amin ni Fu Yao? Ano ba ang dapat kong gawin para maging kontento ka? Kung hilingin ko sa iyong putulin na ang ugnayan niyo ni Fu Yao, kaya mo bang gawin? Song Yian, akala mo ba ay kontrolado mo ako?
Huwag kang mangarap. Kahit na kumapit ka pa kay pamilyang Meng, wala ring mangyayari. Kapag iniwan mo ako, wala kang kwenta. Kapag wala ka ng malapitan, siguradong ikaw pa rin ang magmamakaawa na pabalikin kita. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, hindi na muli tatapak ang mga paa ko sa pamilyang Shen. Magmamakaawa ako? Hinding-hindi mangyayari iyan habang buhay. Kailangan mo itong pirmahan sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi mo pipirmahan, hahanap ako ng pinakamagaling na abogado para sa diborsyo at siguradong makukuha ko ang kalahati ng yaman mo. Kilala kita. Takot ka lang na kapag wala na ako sa iyo, maging mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. Kaya hindi mo kayang lumaban, di ba? Hindi ka na pala makapalag, ano? Song Yian, pinilit mo akong gawin ito. Ang sama ni Mama. Ayaw ni Mama kay Papa, kaya ayaw ko na rin kay Mama. Gineng, Shen. Maling-mali pala ang tingin ko sa iyo. Hindi ko akalaing dahil lang sa ambisyon mo, pati ang pamilya mo ay tatalikuran mo. Napakawalang puso mo talaga. Fuyaw, sino ka sa akala mo? Kung ano man ang gawin ko, wala kang karapatang manghimasok. Weiwei. Kung may nagawa man si Mama na hindi maganda, at kinalungkot mo, humihingi si Mama ng tawad sa iyo. Mahal na mahal ni Mama si Weiwei, kaya ba nating mapatawad si Mama? Ayaw ko kay Mama, gusto ko kay Papa. Song Yian, pumalpak ka na nga bilang geneng. Shen, pati bilang ina ay bigo ka rin. Sa kalagayan mong iyan, magagawa mo pa bang ituloy ang pananaliksik mo? Titingnan natin kung paano ka rito sa mundo pagkatapos mong iwan ako. Gusto kong makita kung paano ka pagkatapos mo akong iwan ay mabuhay sa mundong ito. Weiwei, tara na. Shen Huaishen. Anong karapatan mong husgahan ako? Anong karapatan mong sabihing hindi ko kaya? Ipapakita ko sa iyo na, kapag wala ka na sa buhay ko, mas magiging matagumpay ako. Teacher, balak ko pong bumalik sa Jiangcheng pagkalipas ng ilang araw. Si Weiwei ay iniiwasan pa rin ako, kaya ayaw ko muna siyang pilitin. Pero gagawin ko. Ang lahat para tanggapin niya ulit ako. Ang apo ko po kasi ay kasisimula lang sa Yuncheng ng isang research and development team. At naghahanap pa sila ng mga tao, pwede mong subukang mag-apply. Dahil sa galing mo, sigurado akong magtatagumpay ka doon. Salamat po, teacher, sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Naniniwala si teacher sa iyo? Mauna na ako. Kamusta po, President Meng? Ako si Song Yian. Ikaw ba yung taong ipinilit sa akin ni Lola? Kapag hindi mo naayos ang trabaho, mabuti pang umalis ka na lang agad. Kapag hindi mo ito nagawa ng maayos, umalis ka na agad. Salamat, President Meng, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gagalingan ko po talaga. Anong klaseng pagkain ba itong baozi na to? At pati na rin itong lugaw. Pagkain ba ito ng tao? Ang mga almusal dati ay inihahanda ni Madam ng alas 5 ng madaling araw. Hindi ko po talaga kayang gayahin, kaya bumili na lang po ako. Sir, pagtiyagaan nyo na lang po muna iyan. Gusto ko si Mama. Gusto ko ang nilutong steamed egg ni Mama. Bakit ka ba umiiyak ng umiiyak? Huwag mo nang banggitin ang nanay mo sa akin. Iniwan ka na niya, pero iniisip mo pa rin siya. Ang babaeng iyon walang trabaho at walang pinag-aralan. Kapag nawala sa kanya ang pamilyang Shen, malamang kahit isang disenteng damit ay hindi siya makakabili. Totoo iyan? Isang nasa 30 taong gulang na may bahay, kapag lumabas siya para magtrabaho, sino naman ang kukuha sa kanya? Sa tingin ko sa loob lang ng ilang araw,
Babalik din siyang umiiyak at magmamakaawa na kupkupin natin siya. Yang si Song Yian, wala siyang kwenta. Dapat ba nating ikasama ng loob ang isang gaya niya? Yayawang, itapon mo ang lahat ng basurang iyan. Simula bukas, mag-order ka ng almusal mula sa 5-star hotel. Kahit wala siya, mas magiging maayos ang buhay natin. Sa pag-alis niya, mas magiging maganda lang ang buhay natin. Hello po. Ako si Song Yian at ako ang bagong technical consultant. Hindi ba ikaw yung pumasok dito dahil sa koneksyon? Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni President Meng, kung bakit, kung sino-sino ang isinisiksik sa Research Institute. Sinabi ko na nga ba, ang mga babae, hindi bagay sa research, wala kasing utak. Nagkamali ka sa datos na to, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Gurong Jiang, hindi ako nagkamali sa pagkwenta. At nagawa mo pang sumagot? Gurong Zhang, wala akong pagkakamali sa pagkakalkula. At nagawa mo pang itanggi iyan? Ang mga taong tulad mo ang nagpapabagal sa progreso ng ating research team. Ganyan ba talaga ang paraan mo ng paglutas sa problema? Wala ka man lang kahit munting kaalaman sa pananaliksik. Dahil sa mga katrabahong tulad mo, ay nakakaramdam ako ng matinding hiya. Unang araw pa lang ay kinalaban na si Gurong Jiang. Mukhang itong bago ay magkakaproblema talaga. Isang taong dumaan lang sa impluensya. Ang lakas pa ng loob na utusan ako. Bakit hindi ka na lang sa bahay at mag-alaga ng mga bata kesa gumulo ka dito? Wala ka ba talagang bait sa sarili? Pumasok man ako dito ng may impluensya o wala, ang kakayahan ko ang magpapatunay. Pero sa paraan ng pagwawala mo kanina, doon ko nalaman kung gaano ka kawalang kakayahan. Huwag kang magkunwari sa harapan ko. Akala mo ba porket naka-lab coat ka ay researcher ka na? Pumasok ka lang naman dahil sa kapit mo. Wala pang 3 araw. Mapapaalis ka na dito. Ikaw ang peke dito, kaya tingin mo sa lahat ay peke rin. Tingin ko si President Meng ay nabulag o naengkanto para hayaan ng tulad mo na makapasok. Anong mga pinagsasasabi mo riyan? Pinagkakatiwalaan ako ni President Meng. Kaya niya ako isinama sa proyektong ito. Isang taong dumaan lang sa backer, ang lakas ng loob na pagsabihan ako. Ngayon, idilat mo ang mga mata mo. Ang data niya ay walang kahit anong mali. Ikaw lang ang nagkamali sa nakita mo at nandito ka para magmalaki at manginsulto ng ibang tao. Ngayong araw, dapat kang humingi ng paumanhin kay Shaolin. Kapag umabot ito kay President Meng, tingnan na lang natin kung sino ang unang mapapalaya sa atin. Ang lakas ng loob mong bantaan ako? Zhang Qiang, Me. President Meng. Zhang Qiang, kinuha kita rito para mamuno ng mga proyekto, hindi para maging diktador at mang-abuso rito. President Meng. Hindi po totoo yan. Siya ang may gawa. Ang babaeng ito ang may gawa. Siya ang nanggugulo rito. Hindi po totoo. President Meng, minura po ako ni Gurong Jiang. Dahil may problema ang data, pagkatapos ay sinaktan pa niya ako at gusto lang akong tulungan ni Teacher Song. President Meng. Ako. Humingi ka ng tawad kay Shaolin. Shaolin. Pasensya na. Mali po ang ginawa ko kanina. Zhang Qiang, sa grupo ko, hindi kailangan ng mga taong tulad mo. Simula ngayong araw, tanggal ka na sa trabaho. President Meng. Aminado po akong nagkamali ako. Pakiusap po, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Hindi ko na po uulitin ito. Sino rito? President Meng. Nakikiusap ako sa iyo, President Meng. President Meng. Simula ngayong araw, ang project group na ito ay pamamahalaan na ni Song Yian. Heto ang pinakabagong mga datos.
Magaling ang ginawa mo. President Meng, tungkol sa nangyari noong araw na iyon, salamat sa iyo. Huwag kang masyadong assuming. Naglilinis lang ako ng mga walang kwenta sa team. President Meng, posible bang galit ka sa akin? Sino ba ang matutuwa sa isang taong walang utang na loob? Makalimutin na ang lola ko. Maaaring pinatawad ka na niya? Pero hindi ibig sabihin na gagawin ko rin iyon. Alam ko, naging mali ako noon. Pero ngayon, gusto ko na lang mag-focus sa research. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Papatunayan ko sa sarili ko na hindi ako nagsisinungaling. Paano mo papatunayan? Sa salita lang? Siya. Si Matandang Chen. Nakapantay ng lola ko pagdating sa larangan ng pananaliksik. Ang core technology niya ay para sa aming proyekto napakahalaga. Pero ang paghingi ng pahintulot ay hindi pa rin mapag-usapan. Si Matandang Chen ay kilala bilang mahirap pakiusapan. Pinapalayas niya ang sinumang lumapit. Basta't makuha mo ang pahintulot ni Matandang Chen, maniniwala na ako na hindi ka nagsisinungaling. Sige, babalik ako para maghanda. President Meng, hintayin mo na lang ang mabuti kong balita. Ilang taon na ang lumipas, hindi ko alam kung si Matandang Chen ay naaalala pa ako. Akala ko naman kung sino na. Ikaw lang pala. Hindi ka nababagay na kumatok sa pintuan ni Matandang Chen. Nagsama pa talaga kayong dalawa. Bagay na bagay talaga sa inyo ang kasabihang pare-pareho kayong masasama. Song Yian, pinapayuhan kita na ayusin mo ang pananalita mo. Si Gurong Jiang ay kinuha ng ating kumpanyang pamilyang Shen bilang isang sikat na dalubhasa. Ang posisyon niya sa industriyang ito, sa tingin mo ba ay kaya mo siyang bastusin? Bakit? Sinabi ba niya sa iyo kung paano siya pinalayas ng klan ng Meng ng kahiya-hiya? Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka ba talaga? Ang isang taong katulad ni Matandang Chen ay hindi mo basta-basta pwedeng makita. Totoo yan. Payo ko sa'yo ay habang maaga pa umalis ka na dito. Ang mga kinakatagpo ni Matandang Chen ay ang mga pinakamagaling at kilalang tao sa industriya. Kapag ikaw ay pilit na pinaalis dito mamaya, sarili mo lang ang mapapahiya. Kayo ang dapat na umalis na rito. Tinitiyak ko sa inyo na sa atin, hindi ako ang mapapaalis dito. Song Yian, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ang kalagayan mo ngayon ay hindi na katulad ng dati dahil wala nang tao na magtatanggol sa iyo. Akala mo ba ay katulad mo ako na sa lahat ng gagawin ay umaasa lang sa lalaki? Wala kang kakayahan kaya? Naghahanap ka lang ng mauurungan. Ikaw, Isang buwan na ang nakalipas mula noong naghiwalay kami ni Shen Huaishen. Hindi mo pa rin ba siya nakukuha? Tila, ang galing mo sa paggamit ng lalaki. Ay mukhang hindi naman pala. Ganoong kahusay. Song Yian, akala mo ba talaga ay napakagaling mo? Alam naman ng lahat na may namamagitan sa inyo ni President Meng. Umaasa ka lang din naman sa lalaki. Sabi ko na nga ba, ang mga lalaking walang silbi, mahilig lang gumawa ng chismis at manira ng dangal. Pero ni-record ko ang lahat, kaya maghanda ka na sa idedemanda ko sa iyo. Ikaw. Song Yian? Anong ginagawa mo rito? Saan mo nalaman ang lakad ko? Sinusundan mo talaga ako. Alam ko na, Song Yian, na hindi mo ako kayang iwan. Pero, huwag ka nang magsayang ng pagod dahil hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na magkabalikan tayo. Shen Huaishen, pwede bang huwag kang masyadong bilib sa sarili? Narito ako. At wala itong kinalaman sa iyo kahit katiting. At itinatanggi mo pang, hindi mo ako sinusundan? Kanina pa ang mga mata mo. Kung makatitig sa akin, ano? Itigil mo na? Ang balak mong iyan? Dahil hindi tatalab sa akin ang ganyan. Nagulat lang ako sa iyo. Ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita. Bakit parang pumapangit ka na? Ikaw, Song Yian, alam kong may pagkakamali kang iniisip tungkol kay Huaishen, pero hindi mo naman dapat siyang saktan ng ganito. Napakabuting tao ni Huaishen. Tiyak na magsisisi ka? Nagsisisi na nga ako. Nagsisisi ako na hindi ko agad nakita ang tunay niyang pagkatao. Kaya naman umasa ako ng husto sa kasal na ito. Kayong dalawa, umalis na kayo rito. Huwag kayong humarang sa dadaanan ko. Dahil kailangan ko pang makita si Matandang Chen. Song Yian, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong pabalik-balik, dala ang aking tapat na hangaring makipagtulungan.
ngunit lagi akong tinatanggihan. Kaya, anong klaseng paraan naman ang mayroon ka? Dahil lang ako ang kinikilalang. Pinuno ng scientific research team sa grupong Meng, may karapatan akong tumayo rito. Ikaw ang research leader? Hindi ko alam kung anong masamang paraan ang ginamit mo para makalapit sa pamilyang Meng. Oh. Oras na malaman kung mayroon kayong ugnayan ni Meng Xiao, pagbabayaring kita. Huwag kang manirang puri. Kailangan ba kitang paalalahanan na sa paggawa ng maling kwento tungkol kay President Meng? Ang tanong ay, kaya mo ba panagutan ang magiging bunga nito? Kumusta po, Matandang Chen? Ako po ang CEO ng grupong Shen. Hindi ako interesado. Maaari ka nang umalis. Matandang Chen. Tuloy ka at mag-usap tayo habang nagtitimpla ng tsa. Matandang Chen, siguraduhin niyo pong huwag kayong papalin lang sa kanya. Wala siyang alam kahit na ano. Paano siya magiging karapat-dapat na makipagtulungan sa inyo? Tama po, Matandang Chen. Mapapatunayan ko po yan. Wala siyang kahit anong napatunayan. Ano ba ang alam niya sa pagsasaliksik? Ano naman kung nakalapit siya kay Matandang Chen? Siguradong hindi niya makukuha ang kasulatan ng autorisasyon. Totoo yan. Kahit nga ang mahahalagang impormasyon ay hindi niya maintindihan, paano niya makukumbinsi si Matandang Chen? Sa tingin ko hanggang sa pag-inom lang siya ng tsa at lalabas na rin. Tama. Hindi kailanman ibibigay ni Matandang Chen ang isang napaka-importanting dokumento ng autorisasyon sa isang walang alam. Wai Shen, huwag kang mag-alala. Ipakikita namin kay Matandang Chen kung ano ang hitsura ng tunay na galing sa pagsasaliksik. Auntie Fuyaw, hirap na ako. Ang ingay, puro ka na lang dahilan. Tapusin mo na ang pag-iensayo. Papa, masama po ang pakiramdam ko. Shen Weiwei, kapag naglakas loob kang magsabi ng masama tungkol sa akin sa papa mo, talagang... Song Yian, nandyan ba si Weiwei sa iyo? Pumunta ba siya riyan? Wala rito si Weiwei. Bakit? Anong nangyari? Anong problema? Nawawala si Weiwei. Gamitin ang lahat ng resources natin, hanapin ang batang babaeng nagngangalang Shen Weiwei sa buong lungsod, 6 na taong gulang. Unahing hanapin sa paligid ng pamilyang Shen Villa. Sa loob ng kalahating oras, dapat mahanap siya agad. President Meng, nahanap na ang tao. Kaya lang, siya ngayon ay wala sa mabuting kalagayan. Nanay, Weiwei, nanay, miss na miss kita. Hindi mabait sa akin si tatay, sinisigawan din ako ni Auntie Fuyaw. Sinasaktan pa niya ako. Song Yian, nawawala ka na ba sa sarili? Naglakas loob kang saktan ako. Kapag nalaman ito ni Huai Shen, tiyak na pagbabayarin ka niya. Fuyaw, inapi mo ang anak ko. Ang sampaling ito ay kulang pa sa iyo. Siya? Siya ang ayaw mag-ensayo ng piano? Sinadya niyang matumba at saktan ang sarili niya. Wala akong kinalaman doon. Hindi ako tulad ni Shen Huaishen na madaling maloko. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mapapala ng taong umaapi sa anak ko. Huai Shen, pagkapasok niya ay sinaktan niya agad ako at pinagbibintangan pa niya ako na inaapi ko raw si Weiwei. Song Yan, hiwalay na tayo. Kung sinumang babae ang kasama ko, ay wala ka nang pakialam doon. Ang drama na ginagawa mo ngayon, ay para lang ba mapigilan mo akong umalis? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi iyan mangyayari. Shen Huaishen, ganito na ang ginawa niya kay Weiwei, pero nagagawa mo pa rin siyang protektahan. Papa, minura ako ni Auntie Fuyaw at kinurot pa ako. Hindi niya rin po ako pinapayagan na tawagan kayo. Huai Shen, ikaw ang higit na nakakakilala sa akin.
Alam mo kung gaano ko kamahal si Weiwei, at alam mo iyon, paano ko naman po magagawa sa kanya ang ganoong bagay? Weiwei, huwag ka nang magbiro. Mahal na mahal ka ni Tita Yayaw, kaya paano ka naman niya aapiin? Hindi kaya ang nanay mo ang nag-utos sa iyong sabihin iyan? Palagay ko, kaya mo ito ginagawa dahil hindi ka nakakuha kay matandang Chen ng kontrata para sa autorisasyon at alam mong wala kang kakayahan sa larangan ng pagsasaliksik, kaya ginagamit mo si Weiwei para magdrama ng ganito. Para lang makabalik sa pamilyang Shen bilang isang gang. Shen, hindi ba? Hindi ako kagaya mong walang silbi. Ito? Paano ito nangyari? Sa pagpapanatili ng mapanlinlang na babaeng gaya ni Fuyao sa iyong tabi, napakawalang isip mo, pamilyang Shen. Masisira ka lang sa bandang huli. Hinding-hindi ko nahahayaang si Weiwei ay manatili pa sa tabi mo. Weiwei, sumama ka kay Papa. Gusto ko kay Mama. Masama ka, Papa. Sige. Ayaw mong sumama sa akin, di ba? Ituturing ko na wala akong anak na babae. Mama, hindi na ba ko ako gusto ni Papa? Weiwei, mula ngayon, nandito si Mama. Si Mama ay mananatili sa tabi mo habang buhay. Anong klaseng paraan ba ang ginamit ni Song Yian? Anong taktika? Kahit ang isang mahirap pakiusapang tao na gaya ni matandang Chen, nagawa niyang makuha ang authorization letter. Tungkol naman kay Leng Ying, wala pa ring balita. Kung wala si Leng Ying na siyang alas ko, paano na ako lalaban kay clan ng Meng? Paano itong nangyari? Paano niya nagawang makabuo ng ganyang teknolohiya? Siguradong peke iyan. Paano naman magkakaroon si Song Yian ng ganyang kakayahan? Malamang ay ginawa lang iyan ni Clan ng Meng para pasikatin si Song Yian, isang sadyang peking balita. Kahit na totoo pa iyan, paniguradong ninakaw niya lang ang pinaghirapan ng ibang tao. Habang mas mataas ang pagtingin nila sa kanya ngayon, mas masakit ang magiging pagbagsak niya. Pagdating ng oras na iyon, wala ring magbabago, babalik din siya para magmakaawa sa akin. Jiang Qiang, mayroon ngayong pagkakataon para makabawi ka. Gagawin mo ba o hindi? Basta't mapahiya lang ang babaeng si Song Yian at masira ang kanyang pangalan, kahit na makalaban ko pa si clan ng Meng, handa akong tanggapin iyon. Maglista ka? Anong gusto mong gawin ko? Teacher Song, may masamang nangyari. Ano ang nangyari? Nagkakalat ng kasinungalingan si Zhang Qiang sa internet. Sinasabi niya na ninakaw niyo raw po ang mga pinaghirapan niya. Ngayon sa buong internet, lahat sila ay kinukutsa kayo. Hamak na istorbo lang siya. Umaasa lang sa chismis para mapansin. Akala ba niya ay gamit ang maduming paraan na ito ay masisira niya ako? Nananaginip siya. Hindi natatakot si clan ng Meng sa mga walang kwentang tao. Sabihin mo lang, at sisiguraduhin kong ang lahat ng taong ito na naninira sa iyo ay pagbabayarin ko. Hayaan mo lang sila. Habang lalo silang nanggugulo, ay lalong gumaganda ang palabas. Anong plano mong gawin? Tulungan mo akong magpatawag ng isang press conference. Gusto kong malaman ng lahat na bumalik na si Leng Ying. Miss Song Yian, balitang ninakaw mo raw ang mahahalagang datos ng Mr. Jiang Qiang. Kaya mo lang nakuha ang resulta ng iyong pananaliksik ngayon. Ano ang masasabi mo rito? May nagsasabing ginamit mo lang ang koneksyon ni Professor Meng para makapasok sa Research and Development Team. Totoo ba ito? Kung totoo man o hindi,
Sa takdang panahon, kapag nilabas ko na ang ebidensya, malalaman niyo rin ang lahat. Si Professor Meng ay aking teacher. Noong pumasok ako sa team, siya ang nagrekomenda sa akin. Pero ang mga nakamit ko ngayon ay dahil sa paulit-ulit kong pagpupuyat para sa mga experiment data, hindi dahil sa kahit kanino. Song Yian, huwag kang magmalinis dito. Isang baguhan, pero ang lakas ng loob na sabihing, dahil ito sa galing mo? Nakuha mo ang resultang iyan dahil lang sa mga datos ko, hindi ba? Ilang gabi ang puyat na ginugol ko at dugot pawis ang ibinuhos ko para doon. Pagkatapos ay sasabihin mo lang ng ganoon kadali na iyo ang lahat ng iyon? Napakawalang hiya mo talaga. Nagsasalita ka ng walang basehan para lang sabihing ninakaw ko ang mga datos mo? Kung talagang magaling ka, ipakita mo ang sinasabi mong ebidensya. Kung wala kang maipakita, huwag kang magwala rito. Ang lahat ng mga datos na iyon ay naiwan na sa clan ng Meng. Pero sigurado ako na ang mga datos na ginagamit mo ay tiyak na sa akin. Kung hindi, isang bago na katulad mo, paano magkakaroon ng ganoong kakayahan? Ang mga bagay na ginawa ko ay wala. Ay wala kahit katiting na kinalaman sa iniwan mo sa clan ng Meng. Hinding-hindi ito magkakaugnay. Sasabihin mo lang na wala? O sige, magpakita ka ng ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Siyempre mayroon ako. Ang isa ay ang pampublikong datos ng Jiang Qiang na nasa loob ng clan ng Meng. At ang isa naman ay ang kumpletong talako mula sa simula ng eksperimento hanggang ngayon. Maaari itong ikumpara ng lahat sa proyektong pananaliksik ng clan ng Meng mula simula hanggang sa kasalukuyan, kailanman ay hindi namin ginamit ang kahit anong bahagi ng mga datos niya. Hindi. Hindi ito maaari. Kahit na mapatunayan mong hindi mo ginamit ang data niya, anong magagawa nito? Malamang sa malamang, ibinigay lang din yan sa iyo ni Professor Meng. Sinasabi mong kaya mong gawin iyan mag-isa, pero hinding-hindi ako maniniwala. Tama ang sinabi ni Kuya Huaishen. Dahil sa totoo lang, Song Yian, bukod sa pagdepende mo sa mga lalaki, ano pa ba ang alam mong gawin? Kung walang clan ng Meng na sumusuporta sa iyo, ang tingin mo ba ay makakarating ka sa posisyong ito? Binibining Fu, pagkatapos mong magpakahirap sa paggawa ng kwento na nagnakaw ako ng gawa ng iba, sisiguraduhin kong mapaparusahan ka. At para naman kay President Shen, pumunta ka na sa ospital at ipasuri iyang utak mong utu-uto na madaling napaikot ni Fu Yao. Nagkamali talaga ako na nagkagusto pa ako sa isang hangal na katulad mo. Sinasabi ko na nga ba, pinipilit mo pa rin kunin ang mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. 7 taon na tayong kasal, kaya kung anong klase kang tao, hindi ko ba alam? Pinapayuhan kita? Itigil mo na ang pag-aaral tungkol sa agham, gumising ka na sa katotohanan. Alam mo naman talaga ang totoo. Simula pa noong una hanggang ngayon, hinding-hindi mo talaga ako nakita. Sa loob ng 7 taong ito, ang kailangan mo lang ay isang tagalaba, tagaluto, at isang libreng katulong na naglilinis ng bahay at hindi isang asawa na may pangarap sa pagsasaliksik. Noon, dahil sa iyo, iniwan ko ang pagiging lengying. Tinalikuran ko ang lahat. Pero simula ngayon, gagamitin ko ang Song Yian bilang aking pangalan upang makarating ng mas malayo. Diyos ko, siya ba talaga yung henyong mananaliksik na si Leng Ying? Sige, mag-imbento ka pa. Sige lang. Hindi ako naniniwalang ikaw si Leng Ying. Siya ang tunay na Leng Ying. Siya ang estudyanteng pinakamagaling at pinakatalented sa lahat ng tinuruan ko. Para lang mapakasalan ka, tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa, pati ang pangalang Leng Ying, ay tuluyan ko na ring iniwan. Teacher, patawad po. Hindi ko dapat binitawan ang aking mga pangarap para lang sa isang lalaki. Shen Huaishen. Balak ko sana na gamitin ang pangalang Song Yian upang magsimula muli, pero napag-isip-isip ko na may mga bagay
na hindi na kailangang itago pa. Tungkol naman sa itinanggi mo. Hindi naman kailanman ang Song Yian iyon, kundi dahil sa tingin mo talaga, ang mga babae ay dapat lamang umiikot sa pamilya ang buhay. Kaya naman, hindi mo kailanman nakita ang pagkatao ko bilang si Leng Ying. Wow, Mama! Ang galing niyo po! Isa pala kayong napakagaling na siyentipiko. Yian? Ay hindi. Leng Ying, patawad sa lahat ng nagawa ko. Pakiusap bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Hindi kaya ng kumpanya nang wala ka, at hindi ko rin kayang mawala ka. Ate Yian, patawarin mo na si Huaishen. Alam na niya ang pagkakamali niya. Tingnan mo, napakabata pa ni Weiwei. Shen Huaishen, ang pinagsisihan mo ay hindi ang pagkawala ko, kundi ang pagsisisi na nawala sa iyo, ang iyong pagkakakitaan sa Leng Ying. Gusto mong bumalik ako para maging libreng tauhan mo? Mahiya ka naman. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Ginamit mo ang iyong ugnayan kay Leng Ying para paglaruan at lokohin si Shen Huaishen. Nakakadiri na madamay sa iyo. Fuyao, niloko mo lang pala ako sa buong panahon na ito. Huaishen, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo dahil sobrang mahal lang kita. Wife? Nagkamali ako? Niloko lang ako ni Fuyao. Pakiusap, alang-alang kay Weiwei, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wife? Wife? Fuyao, Zhangqiang, sa pagkakalat niyo ng mga sabi-sabi na nakakasira sa reputasyon ni clan ng Meng, sinisiguro kong pagbabayarin ko kayo. Huaishen, iligtas mo ako. Sabi mo, lagi mo akong poprotektahan. Dalhin niyo sila. Huwag. Huaishen, Huwag po. Huaishen, Meng Xiao. Congratulations, President Shen. Hindi pa man umaabot ng 3 minuto, ang presyo ng shares ng pamilyang Shen ay bumagsak na ng 30%. Naniniwala akong ang pamilyang Shen ay malapit nang mawala dito sa mundong ito, di ba? Wife? Iligtas mo ako? Wife? Huminto kayo. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang galawin ang mga gamit namin? Nababaliw ka na ba, Song Yian? Kay pamilyang Shen ang mga gamit na ito. Ano ang karapatan mong ipahakot ang mga ito? Noon, ang ginamit na puhunan para simulan ang Shen Huaishen ay galing sa napanalunan ko sa pananaliksik. At itong mansyon na ito, binili ko ito gamit ang kinitang pera sa patent. Ngayon, binabawi ko lang kung ano ang dapat ay para sa akin. Wala kang utang na loob. Kami sa pamilyang Shen ang bumuhay sa iyo sa loob ng maraming taon. Tapos ngayon babalik ka para magnakaw? Binuhay? Sa loob ng maraming taon na iyon, hindi nyo ba alam kung gaano karami ang naibigay ko sa pamilyang Shen? Bilisan nyo at ayusin na ang mga gamit nyo. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Huaishen, ang walang hiyang si Song Yian ay, Kuya! Kuya! Ma, ang pamilyang Shen ay bagsak na. Mama, Wife, alam ko na ang pagkakamali ko. Magsimula tayong muli, pwede ba? Kapag wala ka sa tabi ko, wala akong kwenta. Asawa ko, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Shen Huaishen, ang puso ko sa tuwing paulit-ulit mo akong sinasaktan ay wala na. Simula ngayon, sa buhay ko bilang si Song Yian, hinding-hindi ka na magiging bahagi nito. Hinding-hindi ko na gugustuhin pang makita ka uli. Wife, asu.